Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang na nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka ako. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. At gaya po naman ng dati, marami po tayong pag-uusapan. At kasali po kayo sa lahat po ng mga sumusubaybay ng ating palatuntunan. Sa radyo, sa TV, sa mga gumagamit po ng digital boxes, at sa mga nanonood sa kanila pong mga computer, sa cellphone. Dahil tayo po merong live streaming.
Tayo po'y napapakinggan mula po dito sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido, sa bayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable, at sa lahat po ng mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus. Samantala, sa live streaming po natin sa FB at sa YouTube, mari po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Sa gawing kanan po, mayroong chatroom. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At meron din po tayong mga landline dito po sa ating impilan. Text line, maaring itawag at ipadala ang inyong mga reaksyon. Babasahin din po natin yan, ho. Samantala, makakasama natin sa ating technical side ang ating idol, ang macho guapito, si Ariel. Hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yung pong ating ambassador ho, sa Lebanon, patay sa coronavirus. Yan po ang inilabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs at sinasabi pong si Philippine Ambassador to Lebanon, Bernardita Catalya, ay pumanaw na po ngayong araw na ito, Huwebes. Ho. Siya po ang ating ambassador sa Lebanon. At si Catalya po, mga kaibigan, ay 27 taon na nagserbisyo sa sa Foreign Affairs. Ho. Akalain ninyo, dati siyang ambassador din sa Kuala Lumpur, sa Jakarta, yan ho. At naging passport director din ng Department of Foreign Affairs. Ho. Naging Consul General din daw po ito sa Lebanon. Sa Hong Kong pala, Hong Kong. Pero bihira nakakakilala rito no? Si Kika Talya, babae pala ito. Ngayon ho, mga kaibigan, ganyang katindi itong COVID, ho. Pati doon sa Middle East. Alain ninyo, tamaan nitong ambassador, At ito ho namang DILG, mga kaibigan. Sinasabi po na useless political distraction. Yung pong pagsubpuena kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Lahat ho ng opinion ngayong araw na ito na lumabas sa mga periodiko, sa TV na panood ninyo, salita ng mga nasa government, di ba? Yan naman mga bagay na sinabi naman natin kagabi. Anong basihan at si Vico Soto ay kailangang papagpaliwanagin ng National Bureau of Investigation tungkol po doon sa sa tricycle na kanyang unang pinahintulutan para makapagserbisyo sa mga frontliners at makapaghatid ng mga merong karamdaman sa ospital. Pero pagkatapos nun, pinatawag sila. Samantalang sa Maynila, pinatupad din yung e-trike naman. Ang pagkakaiba lang nun dalawa,
Yung isa di gasolina, yung tricycle. Trike nga e-trike. Ibig sabihin, shortened yun for tricycle, hindi ho ba? Kaya lang, ang nagpapatakbo ron, yung kuryente ng baterya. Electronic tricycle ang tawag doon, ano ho? Wala naman pinagkaiba yun, kundi yung source ng power na pinanggagalingan para tumakbo yung sasakyan. Ang kaibahan ng tricycle, gasolina. Ang e-trike, baterya. Pero nung sila ay pulungin, pinulong sila, di ba? Pinatawag sila sa Malacanang. Pagkatapos nun, sinasabi ng iba't ibang agency ng gobyerno, itong DILG rin na nagsabi na may sanction yung tricycle kung sakasakali. Pero pagkatapos ng pulong sa Malacanang, tinigil ni Vico Soto yung tricycle. Gumawa siya ng ibang paraan, ibang means of transportation para makapagserbisyo sa ika nga po, kailangan natin na mga frontliner, ano po. Kasama na dyan yung health workers, pagkatapos po, nagsalita pa nga yung, DILG. Bawal anya yan. Ang sabi pa kay Vico Soto, be creative. Yun ang tanda ko Maging creative ka anya. Kung meron pinaka-creative ngayon na local official sa buong Pilipinas, Vico Soto is the name. Wala nang iba. Siya po halos lang ang nakikita ng publiko at ng kanyang mga constituent na merong ginagawa. Hindi ko siya nagti-TikTok. Yung iba dinadaan sa TikTok, ano yun? Gawain ba yun? Trabaho ba ng mayor yun? So parang naging selective ano po ang agencies ng gobyerno sa pag-single out kay Vico Soto. Bali ba, masama ang dating. Sapagkat, datapwat, masama ang dating ho kasi kung sino yung may ginagawang mabuti, bakit yun ang pinupuntirya nila? Kato. Ano yan? What is the meaning of that? Sumalosep. Anong papel? Para sa NBI, ang tanong what are you trying to exit? Ano gusto niyong palabasin? Diba sa English yung labas exit. Dinadaan na lang natin sa biro kasi kengkoy Mukhang Mickey Mouse yung NBI Sa ginawa nilang yan, mga kaibigan O ngayon, pati itong DILG, mukhang nagbago na rin ang ihip ng hangin kay Mayor Vico Soto na nung una mainit sila dyan. Bagamat pwede raw yun sa Maynila, yun daw sa Pasig, hindi pwede. Kasi e-trike daw yun. Anak-anam. Krisis po ngayon, krisis. Dapat iniiwasan yung mga ganyan. Yung mga lollipop. Sip-sip.
Magsisip-sip pala kayo, di palitan nyo si Malabanan. Yun na sumisip-sip Di ba? Pati ba naman yung gusto ninyong agawan ng trono sa pagsisip-sip? Si General Malabanan. Mga kaibigan, sabi ng DILG, kasi nag-create ng public outrage hindi ba? Ang sama ng dating, mga kaibigan. Nakakabuisit. Walang natuwa wala. Kaya ang sabi ng DILG, yan useless political distraction. Mga kaibigan, pinagtanggol na rin nila, napilitan na sila si Mayor Vico Soto imbes na para hindi na mamasabing gago sila, di ba? Kaya kalahin mo, lahat ng sinabi natin kagabi, yun ang opinion ngayon hindi naman tayo mambabatas. Kasi nga po, ang batas, hindi kinakailangan maging senador ka, maging maging abogado ka, para maintindihan mo ang simpleng kahulugan ng mga batas. May mga batas, mahirap unawain. Kailangan pag-aralan mo, Huwag yung pangahas, di ba? Hindi yung papangahasan mo, hindi mo naman naiintindihan, magkokomentaryo ka. Yan ang sakit ngayon ng marami. Ano ba sinabi natin kagabi na ngayon yun ang sinasabi ng mga ika nga po nakakaalam ng batas. Ang sabi natin, nangyari yung kay Vico Soto, wala pa ho itong Bayanihan Act Yang ipinasang batas, hindi pa ho batas yan. Ang sabi ng NBI kasi sa Subpena, magpaliwanag ka. Kasi possible daw o posibleng nilabag ni Mayor Soto yung pong Bayanihan Act na yun na kailan lang ipinasa. Paano niyang malalabag yun? Mga kaibigan, bago na ipasa yung batas, nangyari yung sinasabi nilang bawal. Sa Pasig lang naman bawal Sa Maynila hindi bawal Dahil yung e-trike tsaka yung tricycle, wala akong pinagkaiba yun. Ang pagkakaiba lang nun, yung tricycle pinatatakbo ng gasolina, yung e-trike pinatatakbo ng baterya, kuryente. So mga kaibigan, ang batas kasi hindi pwedeng retroactive ang batas. Diba yun ang sinabi natin kagabi? Yan ang sinasabi nila ngayon. Bakit to? Kasi naunawaan natin lahat ng batas hindi pwede. Halimbawa, simple lang ibig sabihin nun. Nagnakaw ka. Nagnakaw ka taong 2019. 2020. Gumawa ng batas. Ipinasa ang batas 2020. Batas na ang pagnanakaw ay bitay. Halimbawa lang pinapatawa na ng parusang bitay ang pagnanakaw. 2020 pinasa ngayon, di ba? Halimbawa, hindi ka sakop nung bitay. Kung ikaw nagnakaw at nakasuhan ka 2019, hindi ka sakop nun. Ang makakasakop sa'yo, yung dating batas. Pero kung ikaw nagnakaw ka, in place na yung batas, existing na yung law. In effect na yung law. Sakop ka na nun. Halimbawa, pinasa ng Enero, naging batas ng Enero. Nagnakaw ka ng Pebrero, Marso.
umiiral na yung batas na, halimbawa may batas na bibitayin ang magnanakaw. Meron naman talaga nun sa plunder, di ba? Kaya lang, wala tayong bitay ngayon hindi ka covered. Yun ang tinatawag na hindi pwede maging retroactive o i-apply mo yung bagong batas doon sa mga lumabag sa krimen na wala pa yung bagong batas. Kaya ganun din nga sinasabi natin kapag mangungupit yung mga mambabatas, di ba? Magpapataas ng sweldo. Diba, nagpasa yung yung Kongreso, nagpasa ng batas na tataas na ang sweldo ng mga congressman. Ito ang panukala natin. Pinasa natin ngayong 2020 halimbawa. Hindi sila dapat maging sakop nun. Ang maging sakop dapat nun yung susunod, di ba? I-apply yun dun sa ibang congressman na susunod dapat. Isa yun sa mga sa mga klase ng paggawa ng batas, di ba? Hindi mo pwedeng i-apply sa sarili mo. Ang batas ginagawa sa kapakanan ng lahat, hindi dinidisenyo yan na parang damit para magkasya sa sarili mo. Yung retroactive, ganun din. Paano mong parurusahan yun? Saan kayo kumuha ng basihan na isubpay na ninyo yan? Hindi ba kayo lumalabag niyan sa batas? Itong NBI yan lumalabag sa batas? Ngayon, naglabasan yung mga balita kanina, di ba? Dahil sa maraming resistance, merong public outrage doon sa pagkakasubpwena ng NBI kay Mayor Vico Soto. Merong mga sa social media, merong mga nagagalit na netizen, di ba? At may panawagang supporters. Yan ba, may utak ba mga nag-iisip ba itong mga taong ito? O baliwala na sa kanila yung kahihiyan? Nakakahiya yan Kasi, ba't nasa NBA kayo, hindi nyo alam ang batas? Di ba? O pinipilit ninyo para makapagpakita kayo ng katapatan kung kanino ninyo gusto magsipsip. Di ba? Sabi ko nga sa kagabi, para multiple choice to, tatlo lang ang naiisip natin pwedeng dahilan Mga kaibigan Di ba? Merong naiinggit, nai-insecure. A, di ba? B, may kumukumpas, baka may nag-uutos. Ano ba yung letter C na sinabi natin, mga kaibigan? O nagsisip-sip, di ba? Meron pa parang lahat yun kasi sipin ninyo mga abogado yan sa NBI. Kung hindi abogado, CPA. Minsan, abogado na CPA pa. Pagkatapos ganon, hindi alam na o alam man ay sinasadya nilang baliwalain ang batas, mga kaibigan. Alam nila na ang batas, ia-apply mo yung parusa, kung merong nalabag, doon sa umiiral yung batas. Hindi yung hindi pa umiiral, may umiiral na bagong batas, pananagutin mo na. O di kasuhan mo na ngayon lahat. O ang ginawa nila, nagbago ng statement. Isinama na nila si Coco Pimentel. Meron daw isinama ron sa Talon 1 sa Las Piñas na barangay chairman. Ba't di nyo sinama yung mayor?
Oh, mga kaibigan, pinwera yung mayor dun eh. Para lang masabi na, kunyari, meron din silang ibang sinubpoy na. Mga kaibigan, barangay captain. Tsaka alam nyo, sa panahon ng krisis na ito, nakapagtataka, bakit yung gumagawa ng mabuti, yun ang pinag-iinitan? Ha? Bakit ba? Ginagamit niya accomplishment eh. Yung gumagawa ng mabuti, gusto pang gamitin na maging accomplishment nila kahit na nakakahiya yung ginagawa nila, gusto nilang ipakita, yun ang accomplishment namin. May nagagawa kami. Kahit na merong krisis ngayon. Hindi naman kayo kailangan ngayon eh. Sa law enforcement, yung pagpapatupad ng batas doon, pwede siguro kayo. Ba't nakikialam kayo dun sa wala namang kayong pakialam? Kasi wala namang nalabag na batas. Dapat kayo isubwena eh. Mga kaibigan eh. Pinalabas nila ngayon si Coco Pimentel. Jesus Mario Joseph. Mga kaibigan. Si Coco pwede niyong panagutin. Kasi yan si Coco Pimentel, isinapanganib niya ng buhay ng maraming tao sa panahon na umiiral na yung pong Bayanihan Act na yun. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Ba't di yun ang sinubpena mo? Yung iba, hindi na, yun. Alam nyo, isang bagay lang na pwede mong maging positive itong mga gumagawa niyan. Meron pang isa ngayon, yung PACC. Unahin lang natin. Isama na rin natin to. Sige, yung PACC. Ito naman PACC, alam nyo, iimbestigahan daw nila si Vice President Leni Robredo sapagkat nakikipagkumpetensya raw sa pagtulong. Isipin ninyo yon. Anak ng baka naman, mga kaibigan. Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yung pinaggagawa ninyo? Di ba kayo nahihiya sa balat nyo? Ha? Yan ang mga dapat na pinaparusahan ngayon eh. Sa ilalim ng ipinasang batas na yan. Yun Luna. Ano yun Ewan ko, ba't nagkakandara pang sumikat sa ganitong panahon, mga kaibigan? Makapagpakita ng katapatan. Hindi ba dapat sinasantabi na lahat yan? Alam nyo, kami nga wala lang magawa Ako, gusto ko rin tumulong Mga kaibigan, kasi may mga kaibigan tayo. Diba? May mga kamag-anak tayo. Ang hindi ko lang alam, papaano? Wala rin naman akong magagawang tulong. Lalo na kung pinansyal. Diba? Wala rin. Pero, naiisip ko rin, ano kaya ang pwedeng magawa para nang kahit papano makapag-contribute tayo dito? Bakit natin mamasamain yung mabuti? Kaya sabi ko, isang bagay lang na pwedeng maging positive ang pananaw mo dito sa mga pinaggagawa nitong mga divisive acts, mga kaibigan. Mga ginagawa nila'y naghahati sa mamamayan. Imbes na sikapin nila paano mapagkakaisa ang sambayanan. Sila, ang pinagsisikapan, paano ba nating wawarakin itong mga ito?
Para magkaroon tayo ng... pinagsususpechahan kayo tuloy eh. Yung NBI, ang suspecha ron, may sabotahe. Gusto nyong isabotage yung kasalukuyang administrasyon. Ito namang PACC, pinagsususpechahan sa ibang bagay naman, mga kaibigan, na nagpapagamit doon sa mga gusto rin nilang pagsipsipan. Pero ito, ano ang pwedeng maging positive na masasabi mo sa mga ganitong klase na nasa gobyerno? Ang positive lang dyan mga kaibigan, yung nakasulat sa Biblia. Alam nyo kung ano yun? Sinasabi kasi sa Biblia, darating anya yung panahon. Na merong panahon darating, ito yun Ito yung mga panahon na natin na ngayon Na yung mabuti ay minamasama. Yung masama ay ginagawang mabuti. Bakit? Naging positive yun. Masama nga yung ginagawa nila. Sipin mo, yung mabuti, tinuturing nilang masama. Yung masama, para sa kanila, mabuti yun. Ano ang positive doon? Ang positive doon, kung wala itong mga ito, hindi magkakatotoo yung nakasulat na yun sa Biblia. Kasi, yung sinabing yan, mga kaibigan, yan palatandaan na malapit ng gunawin itong mundo. Kaya para dun sa mga mabubuting tao, yan ay positive. Mga kaibigan. Kasi sila gumaganap nung sinasabi sa Bibliang, ang mabuti ay ginagawa nilang masama, minamasama nila yung mabuti. Di sila yun. Yun namang masama, ginagawa nila mabuti, yung mabuti, ginagawa nilang masama. Iyan ang positive doon. Sila yung ebidensya na nagkakatotoo lahat. Yung nakasulat sa Biblia, kaya malapit ng mag-uunaw itong mundo. Kahit na ano pang palang gawin ninyo ngayon, pag ang mundo, magugunaw na ito dito lang, dapat natakot na sila sa COVID-19. Mga kaibigan, bakit? Tignan mo, ambassador, patay. Sino pa? Chief ng PNP, positive. Sino pa positive? Ang dahil positive Si Anyo, positive. Hindi ba kayo nakakahalata? Dinadaig pa rin kayo ng sarili ninyong interest? Yung pa rin ang umiiral sa katawan ninyo? Sarili ninyong interest? Hindi na ninyo iniisip ang kapakanan ng taong bayan? Hindi ba dapat kayo yung mga leader, kayo yung tumutulong ngayon sa administrasyon, di ba? Wala na nga kayo na itutulong na mabuti. Mga kaibigan, perwisyo pa kayo. Inihahanap nyo pa ng magagalit na tao itong administrasyon. Tingnan mo, humakot ng galit yung kay Vico Soto. Mga kaibigan, katakot-takot, minumura kayo. At hindi kayo nahihiya. Pinagtatanggol pa nilang tama yung ginagawa nila. Yun na narinig ko kanina sa TV. Binibigyan katwiran pa yung mali. Yan yung sinasabi sa Biblia. Yung masama, ginagawang mabuti. Yung mabuti, minamasama nila. Mga kaibigan. At kami naman, nagpapasalamat sa inyo sa isang banda.
Kasi doon namin lalong napatutunayan sa sarili namin na hindi kami nagkamali ng pagtitiwala sa mga nakasulat sa Biblia. Yun lang ang positive. Bakit? Lahat ng sinasabi, nagkakatotoo. At kayo yung gumagawa. Hindi ba? Oh, mga kaibigan. Nakakahiya yan paano yung buti may mukha pa kayong naiaharap sa publiko niyan. Ang lakas ng loob nyo, mga kaibigan. Dapat nga, hindi na kayo, wala nang nagsasalita rito Ang nagsasalita na lang dapat dito, sino ba yung itinalaga rito? Yung dating general, si Galvez. Para saan ba si Galvez? Ang dami, iba-iba ang sinasabi. Mga kaibigan lahat umiiksena Ano masama ro sa ginawa ni Robredo naman? Dapat talaga magpasalamat tayo, may gumagawa ng mabuti. Mga kaibigan, anong kalokohan yan? Saan kayo muhugot ng kapal ng muka? Ito naman, sabi ni, ano ba ito? Malaya, Jonathan Malaya. Ano ba ito? Undersecretary ng DILG. Personal daw niyang opinion, yun daw pagsubpoy na kay Mayor Soto is a useless political distraction at this time when all of us are preparing to beat the COVID crisis that we are in right now. Hindi ba dapat ang iniisip natin ito na nga yung pagkakataon Baliktad yung ginagawa, di ba yung title ng batas, healing, bayanihan, ganun, di ba? Healing. Kabaliktaran ito Bayanihan, healing ba yung ginagawa na pag hindi ka panalig sa politika iimbestigahan? Bakit? Bakit? Hindi ba kaya ginawa yung batas na yan para maiwasan yung higpit ng batas? Isa sa intensyon niyang batas na yan, sa pagkakaintindi ko, yung higpit ng batas, especially, may mga batas yung sa pagtanggap ng tulong, tsaka sa pinansyal, di ba? Hindi ka pwede basta-basta mag-transfer ng pondo. Hindi nga ba yun ang layunin? Kaya nagpasa niyan para i-authorize ang Pangulo na na pwede niyang ipag-utos kung gagamit ng pera na hindi ka dadaan dun sa usual process ng batas natin. Kailangan mo pang pa-aprobahan sa COA. Di ba? Yun anong batas yun? Yung Procurement Act. Hindi ba? Yun ang purpose Isa yun sa purpose. Bakit? Anong masama doon sa pagtanggap ng tulong? May batas na nga. Como ba hindi siya yung presidente? Di mawawala na yung, paano ngayon itong mga frontliner? Halimbawa, yung mga medical, yung health workers. Sige nga, paano kung lahat yan umayaw? Sige nga. Minamasama nyo pala yung pagtulong.
paano yan kung umayaw mga yan? Nagsisikap nga tayo, mga kaibigan, kung paano natin hihimukin ang lahat na makipagkaisa, sumunod sa ipinag-uutos ng pamahalaan. Mag-self-quarantine tayo, walang lalabas. Iwasan natin ang pakikisalamuha sa mga tao. Sapagkat yun lang ang tanging magagawa natin pare-pareho. Yun na lang ang kayang-kayang magawa ngayon ng lahat. Ng higit na nakararami. Para maiwasan ang napakabilis na pagkalat niyang virus na yan. Paano nating ma-attain yung objective na yun na mahimok ang publiko na sumunod? Kung kayo divisive, nagagawa niyo pang isipin yan? Ang kailangan ngayon puro tulong. Bakit? Kailangan ba isang tao lang dito ang pwedeng pag may mabuti, kailangan nakapangalan sa isang tao? Wala nang paano yung gustong magmalasakit? Kasi ang pagmamalasakit mo ngayon, hindi lang yung pinagmamalasakitan mo, kaya mo ginagawa ang malasakit, hindi dahil para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo rin. Sapagkat ayaw mo na mangyari sa'yo yung pwedeng mangyari sa iba. At yung iba, kapag sila nahawa, palaki ng palaki ang tsansa mo na ikaw mahawa na rin. Lahat na tayo mahawa na. Mga kaibigan. Tapos sisingitan tayo ng mga ganito. Sabi ni Malaya si Soto Anya, nag-comply, sumunod sa direktiba ng gobyerno na ipagbawal yung tricycle nung magkaroon ng mass public transport suspension dito sa Enhanced Community Quarantine Period Guidelines covering Luzon. Di ba nagpulong sila? The mayor of Pasig was already cooperative. At one time, he did. At saka, hindi mo rin pwedeng sabing naging uncooperative si Vico Soto. Kasi nung time na ipag-utos yun ni Soto, wala pang ginagawa national government nun. Wala pa. Sinuspend yung mga, hindi pa nasususpend nga totally yung yung mga public transport. Mga kaibigan. Wala pang aksyon, kaya lahat immediate na naiisip niyang dapat na ipatupad niya, kasi mayor siya, elected siya. Sino ba kayo? Mga elected ba kayo? Erected lang kayo dyan Ina-appoint lang kayo dyan Kumbaga, natuntong lang kayo sa kalabaw Langaw lang kayo Gusto nyo, malaki pa kayo sa kalabaw. Kung makaasta kayo. Masama yan. Hindi yan nakakatulong. Hindi kayo nagiging bahagi ng solusyon na kailangan ngayon. Ang kailangan ngayon, lahat solusyon. Imbes na kayo makatulong sa paghanap ng solusyon, kayo pa ang nagdadagdag sa problema. Problema na nga, gusto niya pa lumala ang problema.
pumapapil kayo eh. Wala naman kayong papel eh. May nag-utos ba sa inyo yung gawin nyo yon? Wala naman kami narinig ah. Maliban na, palihim. Eh sino yun? Di ba? Oh, mga kaibigan. Sabi ho dito, nasurpresa din daw sila nung kanilang mabalitaan na ipinatatawag ng NBI si Mayor Vico Soto. Alam nyo kung ang dahilan ng ginagawa nilang yan nagsisip-sip sila dahil inaakala nila na makakaapekto itong ginagawan lahat ni Vico Soto tsaka nung iba para sa ambisyon ng iba. Nagiging banta sa ambisyon sa politika ng iba. Nagkakamali kayo. Bakit? Kasi kayo nakakasira kung sino man ang pinagsisipsipan nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi kayo masyadong gumagamit ng utak. Kagabi na pag-usapan natin yan, di ba? Baka dumating ang araw na ang utak ng tao ilagay sa garapon, ibebenta para magamit din ng ibang tao. Di ba? Sabi nga natin, lalabas na pinakamahal na utak, yung utak ni Lito Lapid, kasi hindi masyado nagamit yun. Ang mahal na utak, yung sila Einstein yan. Kasi gamit na gamit ang utak nun eh. Pero marami na palang kakumpetensya si Lito Lapid eh. Sa mga hindi nagagamit ang utak masyado. Slightly use ang mga utak, mga kaibigan. Alam nyo, nagkakamali kayo. Bakit? Alam nyo kung bakit? Sila ang lumalabas na campaign manager ni Vico Soto. Imbes na dun sa pinagsisipsipan nila. Yun ang lalabas. Bakit? Kasi negative eh. Alam nyo, masama ibubungan yan ha. Baka pag nagalit ang tao, pagdating ng 2022, ganun ba? Inapin nyo itong tao. Alam nyo naman ang ugali ng mga Pilipino, maka-underdog yan. Ganun ba? Wala bang kwenta si Vico Soto? Lumabag ba sa batas? Kahit na hindi. Iboto natin, patakbuhin na natin to. Naloko na. Kung hindi pwede si Vico Soto kasi wala pa siya sa tamang edad eh. Paano kung mag-endorso yan? Ang laking bagay nun. Kaya hindi kayo nag-iisip eh. Ang gusto nyo lagi magyabang, mayabang. Mga hambog.